Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ang mga kaganapan tungkol sa pagdating ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa NAIA 3 ngayong umaga, alas 10. Yung nai-announce kahapon is 4:35 p.m. Mamayang hapon pa sana, kailang mag-change of time. Alas 10. So, my time now is 10:02. I don't know kung nakalapag na ba yung Cathay Pacific na sinakyan ni Pangulong Duterte. Ito, may mga update ng mga kasama nating vloggers na nandun. Si Teo Moreno, post niya 17 minutes ago. Sabi niya, hindi pinapapasok sa airport ang physician, lawyers, at security ni PRRD. Be vigilant everyone. Baka gawin nilang Ninoy Aquino 2.0 ang matanda. God save the Philippines. Kanina, yung unang mga post ng SMNI, sina Joey De Vibre, yung staff ni PRRD, binawian ng karpas. Ang pagkakaintindi ko, papasok sana yung sakyanan, kasi bilang dating presidente, as a matter of courtesy, may karpas yan para makapasok yung sakyanan niya, para mas madali siyang makasakay kung makapasok yung sakyanan. Ayun, binawi din yung karpas. So, ibig sabihin, yung sakyanan hindi nakapasok. Parang ang dating Pangulo, parang ordinaryong tao na lang siya ngayon. Grabe, bakit ganito ang treatment nila kay Pangulong Duterte? Hindi sila marunong gumalang sa dating presidente. Itinuturing na lang nilang ordinaryong tao. Okay. But anyway, bahala na ang administrasyon ito, basta ang taong bayan nagmamasid, malapit na ang eleksyon. Ito, basahan natin ang mga comments. Yun nga, sakyanan, hindi nakapasok. Physician, lawyer, security, wala. MD Yang Arcila, Dear God, please hear our prayers. Protect PRRD and his men. Alan Montoya, Arl Dikdikan. This is an unlawful act. Pwede sila kasuhan dito sa ginawa nila. Desperado talaga sila. Yes, that's the right word. Desperado. Alan Montoya, kung anuman ang mangyari sa matanda, tiyak na magkakagulo at ang ikalawang pagbagsak ng rehimen Marcos. John S. Angkiko, AFP, tahimik lang ba kayo sa maaring mangyari kay PRRD? Anyway, kung sa health condition niya, kaya pa niya nang maglakad siguro dahan-dahan lang. Sana walang mangyaring masama. Yung init ng panahon, baka yun ang kalaban, heat stroke, So dahil malayo, maglalakad pa siya ng malayo, hindi pinapasok yung sakyanan niya, kailangan maglakad siya. Naging ordinaryong pasahero na lang siya ngayon. Security, pabayaan nyo na lang dahil ang dami namang pulis na sumalubong. May mga nakita akong videos kanina, ang daming sakyanan ng pulis, mga ambulansya nandun sa labas ng NAIA 3. So, nakatutok ang mata ng maraming Pilipino ngayon itong pagdating ni PRRD. Itong pangamba ni Teo Marino, baka itulad nila Ninoy Aquino 2.0 si PRRD. Nako, malaking pagkakamali nila. Ang most likely, I hope it will not,
yung aresto. Kung arestuhan man nila, it's either ICC warrant of arrest or warrant of arrest galing sa ating local na korte. Kasi nga, sinampahan siya ng yung inciting to sedition, yung kill joke niya, mga 15 senators na kunuhay, igorgor niya. Baka they were able to get warrant of arrest. I don't know kung paano. Baka doon siya arestuhin. Nako, kung dyan sila arestuhin, nagkakamali sila dahil bailable offense yung inciting to sedition. Mas pabor na sa PDP Laban Bets. Yung mga senador ng PDP Laban, kung tuluyan nilang arestuhin si PRRD dahil sa inciting to sedition, politically, mas, kasi sandaling pagkakulong lang yan eh. Pinakamatagal, hanggang mamayang hapon, kulong nila, the whole day today, mamayang hapon, labas na yan. Kasi magpiyansa lang eh. So, balita sa hindi lang buong Pilipinas yan na balita. Balita sa buong mundo. Dating presidente, kinulong, inaresto pagdating sa airport. Nako, pag-uusapan yan. So, lalong yung image ng mga Duterte na underdog, lalong titingkad. Yung kultura ng Pilipino. Kung sino yung minamaltrato, sino yung kinakawawa, nandun ang simpatya ng mamamayang Pilipino. Kaya, wag po kayong mag-alala kung ano man ang mangyari kay PRRD. So be it, God is in control. Mayroong verse, Romans 8:28. For all things work together for those who love God, those who are called according to His purpose. So, God is in control. Kaya, let's just say our prayers and bahala na ang Diyos sa mangyari sa kaligtasan ni Tatay Digong. Kaya mga kaibigan, salamat sa inyong palaging panonood sa ating mga videos. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig dahil ang sweldo sa channel na ito, namimigay tayo ng yero at pako sa Tribong Talandig para ma-repair nila ang sira-sira nilang bahay. Tumutulo na po ang mga bubong. Panoorin nyo ang video na ito. Salamat sa tulong nyo. Karon na may diri sa Masimag, Barangay Tagbak, Bukidnon. So, mao na ni ang ikaapat nga balay sa Masimag nga akong bisitahon. Ayo. Oh, dayon sa among balay nga busot. Oo, maayong hapon. Ngapon sad. Oo. Mao na ni ang bulsot nimo nga balay. Nga wa na gid kayo, luwag na gid kayong bulsot. Luwag na gid na. So, gikan karon nag-ulan, so gisalod ra gid ang tubig. Oo. Makita silang sala. Nga nakasulod sa planggana ang nakuan nila kanang nasalod nga tubig. Ay bulsot na gid kaayo ang ilang hero. Makita nga kuan na gid kaayo. Luwag na kaayo ang bulsot. O kini gatulo-tulo pa gani ang tubig nga gikan sa atop. So kuan na gid kaayo ang ilang hero. Bulsot na gyud. So karon nga nakita naman gid ang inyong balay nga bulsot na, mag-ready na mo og manguha na mo og kahoy kay naa na mi stock nga lansang, pako, plincent nga ihatag sa sama sa inyo nga nagkalisod sa inyong balay og tulo na. Oh. Og karon unsa ang imong ikasulti nga matagaan na ka og hero? Salamat gid sa Ginoo sa dayon sa. Salamat po sa nagtan-aw. Oo.
Dahil salamat po sa nag-sponsor ani nga kuan programa nga manghatag og sin kanang buslot na gyud iyang balay. Daghang gyud salamat. Sige, salamat. Sige.